Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS ng mga saltik bakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi baka ayan ito sila dahil lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagal bakabayan, akala mga paninira, totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat bakabayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start makabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 116 na mga comments. Nandiyan rin po si Rabel Ferrer Official. Meron siyang 90 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 68 na mga comments. Nemi Hasigawa. Meron siyang 53 na mga comments. And Essing Mariano. Meron siyang 42 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin po nag-shares ng ating mga videos. At doon po sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, acknowledge natin ating pong mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Maria Los Lagunsad, Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Dar, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin mga kababayan, ating pong mga suki, mga early birds. Yun ang una po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Jovi Montero, Jaswan Mimiano, Zaida Taha from Riyadh, KSA. Nandiyan rin po si M.E. Arcadio Fortaliza, Ensoliel Farar. Nandiyan rin po si Leticia De Fernando. I-shoutout natin si Maria Marilyn Embido Bautista, May Domingo, Eduardo Ruiz, Leonardo Manansala, Trexie Velia. Nandiyan rin po si Clark Kinon Pichera, Lucrecia Candido, and hi to Joveta Volarde. At syempre, i-greet natin ng belated happy birthday kay Barbara Butler. She is already 74 years old. Happy birthday! And also, shoutout natin ang kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino under Direk William Mayo and Direk Erwina Argelies. Okay, so kumusta ang mga kabayan? How are you today? So, today mga kababayan ko, it's Thursday, no? It's December 5, so 20 days to go na lang po para po sa ating Christmas party. Para po sa ating Christmas Day mga kababayan. Of course, unahan ko na po kayo. I-greet natin ang lahat ng advance Merry Christmas. Baka kasi maunahan pa si Ivan eh. Advance Merry Christmas po sa ating lahat. So, anyways mga kababayan ko, alam mo natin ang diwa ng Pasko, alam mo natin po yung meaning ng Christmas mga kababayan. Yan po ay forgiving, giving, and loving. So dapat tayo po ay magmahalan, tayo po ay magpakatawaran, pero iba kasi po ang meaning po ni Sara Duterte dito po sa Christmas mga kababayan. Bakit sa Ivan? Kasi nga the other day, siya po ay pumunta doon sa Ifugao, siya po ay nangampanya mga kababayan. So doon po sa kanyang speech, which is ang kanyang speech mga kababayan is Christmas speech. Alam niyo ba, ang dami pong natunganga, ang dami pong nagulat mga kababayan at ang dami pong natawa.
Bakit Sir Ivan? Kasi ang kanyang speech mga kababayan ko, which is supposed to be, yung 'di ba sinabi ko na yan po ay dapat ay magmahalan tayo, forgiving, giving at saka loving. Ang sa kanya kasi mga kababayan, sinabi niya na ayaw niya dang magpatawad. Ayaw niyang magpatawad mga kababayan. Kasi according sa kanya, ang meaning daw ay iba-iba daw ang ating pananaw dito sa Christmas mga kababayan. Pero sa kanyang side, ayaw dang magpatawad. Siguro dahil po dito sa mga nangyari sa kanya mga kababayan na meron siyang sangkatirbang sinalo na mga kaso. Dahil po dito po sa kanyang ginawang kabulastugan, katarantaduhan dito sa ating gobyerno at lalong-lalo na ang kanyang ginawang pagbabanta kay PBBM, kay Felisa at saka dito kay Speaker Martin Romualdez. Aside from that mga kababayan, alam ho natin ang nangyari sa budget ng OBP at saka ng time pa na siya pa ay sekretary ng DepEd mga kababayan. Yung kanyang confidential funds, hindi niya kayang ma-explain yun kung saan niya itinago o saan niya ibinulsa ba? Kung saan niya ibinigay yung pera na yung mga kababayan, hindi niya kayang ma-explain yun. Kaya siya ay naging Bretanela, nagminaldita, siya po ay nag-meltdown mga kababayan at saka naging sinto-sinto. Kaya meron ho siyang dito, meron siyang itim na budhi sa kanyang puso ngayon mga kababayan, kaya galit na galit itong si Sara Duterte. Kaya nauwi po ang kanyang Christmas speech doon po sa Ifugao na kung saan siya po ay pinagtawanan ng mga kababayan. Ang sabi niya, ayaw niya daw na magpatawad. Ibig sabihin, hindi niya patatawarin daw yung mga yung mga nag-file po ng impeachment sa kanya mga kababayan. So hindi niya patatawarin yung mga nag-critic sa kanya, yung tumira sa kanya, yung mga naninira sa kanya mga kababayan, which is us. Tayong lahat, hindi tayo patatawarin po ni Sara Duterte. Especially yung mga vlogger mga kababayan. Bakit vlogger Sir Ivan? Kasi nga 'di ba yung mga vlogger po yung nag-amplify sa mga saloobin po na mga Marcos supporter at na mga loyalista at saka ng mga pink lawan mga kababayan. Kami kasi lagi ang nakikita kagad po ng mga DD supporter at lalo na ni Sara Duterte mga kababayan. So kapag itong tao nito, itong babae na ito mga kababayan, magiging presidente on the year 2028, malilintikan tayong lahat. Especially, malilintikan po itong si Sir Ivan mga kababayan. Kami po ay hahabulin. So tayo po mag-isip-isip mga kababayan ko, mga viewers po natin mga minamahal, hindi dapat ibotoho natin itong si Sara Duterte kasi nga tayo po ay namimiligro or mamimiligro sa kapag siya po ay mananalo bilang presidente sa year 2028. At dapat tayo po ay manalangin na matuloy at saka maging successful, magtagumpay yung pag-file po ng impeachment po ng ibang grupo mga kababayan. Sa pagpareho natin yan. Kasi nga, malintikan si Sir Ivan eh. At para po maintindihan natin, let's watch this. Ang huli ko pong mensahe ay mensahe sa Kapaskuhan. Marami po sa ating mga Katoliko na mga kapatid ay naghahanda na po sa panahon ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan, at pagbibigay. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Pero kailangan ko sabihin sa inyo na ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Nasa sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, dahil iba-iba naman ang tao eh. Diba? Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. O, di ba? Siya na talaga dito nagsabi mga kababayan na hindi niya kayang magpatawad. Kasi nga noon pa man, ang mga Duterte mga kababayan ko, meron talaga sila mga maitim po na budhi sa kanilang puso at sa kanilang utak mga kababayan. Utak kriminal kasi.
Di ba grabe no? Christmas na Christmas ang kanyang sasabihin mga kabayan. Hindi niya daw kayang magpatawad. Ayaw niyang magpatawad. Kasi daw sabi niya na iba-iba daw ang ating paniniwala sa diwa ng Pasko mga kabayan. Okay lang ba sa atin na merong ganun po na klase na karakter ang presidente ho natin? Please comment dyan sa baba. Babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Isip-isip tayo mga kababayan ko. 'Di ba? Ang pangit talaga eh. At saka alam niyo mga kababayan ko, dito po sa ipinakita po na asta ni Sara Duterte, no, talagang napapahiya dito yung mga DDS. At dito po natin nakikita mga kababayan ko na napakalayo po ng pagkatao ng mga Marcos, napakalayo talaga ng karakter ng mga Marcos. Wala talaga po dito sa mga Duterte mga kababayan. Isipin niyo lang po no, maraming kinaharap ngayon na kaso si Sara Duterte. Meron pa siyang harapin ngayon na impeachment case. Pero kung ikumpara ho natin yan sa panahon po ng mga Marcos, sa panahon po ni Apula kay makabayan, napalayas po sa bansa natin. Napalayas sila papunta po doon sa Hawaii makabayan. At ang dami rin po nilang kaso. Marami silang hinarap po na kaso makabayan na yan po'y kanila pong nalampasan isa-isa. Diba? Grabe po experience po ng mga Marcos. Nagkim-kim ba ng galit ang mga Marcos makabayan? Diba? Wala kahit minsan. Kahit minsan, wala silang sinabi po na galit dito po sa mga tao. Wala silang sinabi na mga negative sa mga tao makabayan, kundi kanila pong minahal. Marunong kasi sila pong magpatawad makabayan. At yan po'y hindi kayang gawin po ng mga Duterte. So napakalayo talaga. Napakalayo talaga po ng personalidad ng mga Marcos dito sa mga Duterte makabayan. And we are fortunate enough na isang Marcos ang naging presidente ngayon sa ating henerasyon makabayan. Diba? So ganun kabait po ang ating presidente. Tingnan nyo si Sara Duterte, nakakaya talaga eh. Ganyan ba na klase ang presidente gusto natin makabayan? So anyways, forward tayo. Kasi nga 'di ba nabalitaan natin mga kababayan, nabalitaan kasi natin na kahapon meron pong nag-file ng second impeachment case dito kay Sara Duterte, ibang grupo mga kababayan. Kasi nga 'di ba yung first group na nag-file po ng impeachment case dito kay Sara Duterte, yung grupo po ng mga liberal, yung mamamayang liberal, yung grupo po ng religious groups at saka yung civil society organization mga kababayan at saka yung mga biktima po ng EJK, War on Drugs, si Sara Duterte at saka ni Digong makabayan. Sila po yung nag-file. Ang mga complainants, which is 17 lahat na complainants sa katong first po na impeachment case si Sara Duterte. Yung second na impeachment case na final po kahapon makabayan, which is inendorso po ng Makabayan Black, 75 lahat po ng mga complainants. So marami makabayan ko. So according po ni Chua, baka itong case na to pag-isahin na po nila makabayan. So yun po ang plano. Yun po ang plano ng Kongreso. So dahil po sa sunod ngayon na impeachment case na tinanggap ngayon ni Sara Duterte or tatanggapin ni Sara Duterte, merong grupo makahabayan ko which is talagang ako po ay nalungkot. Bakit si Ivan? Kasi nga according po doon sa dalawang alipores po ni Marcoleta makahabayan ko, yung mga DDS supporter, sila ay nagsagawa daw ngayon ng hakbang, nagagawa sila ng rally na makabayan. Bali, kanila pong panawagan na hindi daw ituloy yung impeachment case dito kay Sara Duterte. Ang kanilang sasakyan mga kababayan ko, yun dang sinabi ni BBM na kanyang opinion, ang kanyang mungkahi na wag daw i-impeach si Sara Duterte kasi daw importante itong si Sara Duterte. So yun po ang kanilang gagamitin sa kanilang panawagan mga kababayan ko. Ngayon, nagtanong-tanong ako sa mga kababayan natin, mga loyalista na mga membro po ng INC mga kababayan, sabi nila na hindi pa daw nila narinig ito galing po sa taas mga kababayan. Narinig lang daw nila ito galing doon sa dalawang angkor ng saganang mamamayan. Yung pong dalawang tauhan po ni Marcoleta mga kababayan. At alam mo natin, sila po ay DDS supporter.
Di ba nakakalungkot talaga kung ito po'y matuloy makahabaan ko? Well, actually, hindi ko po pipigilan ang INC na mag-rally. Kasi nga, karapatan ho natin yung makahabayan. Karapatan ho yan ng bawat Pilipino na tayo po'y magpalabas ng ating saloobin, ng ating mga hinanaing, kung ano bang nakikita natin dito sa mga lider ng ating pamahalaan, kung ginawa ba nila ang kanilang tungkulin or hindi. Karapatan ho natin po na manawagan or magpalabas po ng ating saloobin. So yun po ay legal makahabayan at yan po ay normal. Kaya hindi po kung manawagan dito na huwag kayong mag-rally. It's up to you makahabayan ko. Diba mga viewers ko minamahal po ng mga INC, lagi nyo niyang sinasabi na hindi kayo makikialam sa politika. Pero kung ito man ay totoo, di ba marami rin po mga loyalista na membro po ng INC na hindi rin po sasang-ayon sa inyo. So baka ito makahabayan ko, baka ito kasi magkakagulo eh. Kasi nga diba nalaman po ng mga DDS supporter, nalaman kasi ng grupo ni Sara Duterte at saka I'm thinking mga kahabayan ko, hindi kaya ang nag-udyok dito po sa INC ay si Sara Duterte through Marcoleta makahabayan. Kasi alam mo natin, yung dalawang angkor ng saganang mamamayan, sila po ay tauhan po ni Marcoleta. Si Marcoleta, tauhan po ni Sara Duterte makahabayan. So malamang sa malamang, ang nag-udyok dito at nagmando dito kay Marcoleta, si Sara Duterte makahabayan. Pero siyempre, nanawagan po yung dalawang angkor na yon, pero according po sa mga membro po or viewer natin po na mga membro po ng INC, na hindi pa daw ito kumpirmado kasi hindi pa daw nagsabi yung sa taas makahabayan. So sana man lang isipin na po ng konti. Pero okay naman ho yan. Okay naman ho yan kalang panawagan makahabayan ko. Alam niyo ba kung bakit naalarma yung grupo ng mga DDS, yung grupo po nila ni Marcoleta dyan po sa saganang mamamayan? Kasi nga may plano po yung mga loyalista na mag-rally this coming Saturday, that is December 7 makahabayan ko. Yes, malaking rally ho yan. Actually, yung una pong nakita ninyo na post doon sa Facebook makahabayan ko, di ba merong unang kumalat noon? Saka pinost ko rin po yan doon sa community natin. Yung poster na yan ay si Banat Boy. Yes, si Banat Boy ang gumawa po ng poster na yung makahabayan. So wala pong inilabas na poster ang mga loyalista, kundi narinig lang po ni Banat Boy makahabayan. Pero yan po ay kumpirmado. Yan po ay kumpirmado makahabayan. Hindi lang po loyalista ang pupunta doon sa rally sa EDSA Shrine, kundi Marcos supporter at saka nagpahayag rin po na suporta ang mga Pinklawan makahabayan. So expect po natin, yan po ay malaking rally ang mangyayari this coming Saturday. So maraming grupo po sa mga loyalista makahabayan. Ang unang nagpahayag ng suporta na sasama po sa rally ay yung One Movement, loyalista makahabayan. Yung One Movement. At second, nandito po, dahil po sa post ng ginawa po ni Banat Boy makahabayan, meron pong napahayag po ng suporta, yung Blessed, yung One Blessed yata ang name sa kanila na grupo, if I'm not mistaken. Basta Blessed ang name under Blessed Movement nga pala. Kasi sabi dito ni MD Kimson makahabayan, isa pong loyalista, basta meron po kaming dadaluhan daw sa December 7 din under Blessed Moment, sariling gastos at pera para lang ipakita support sa gobyerno. So maraming grupo ang pupunta doon makahabayan. One Movement at saka ito pong Blessed Movement makahabayan. At meron pong ibang mga grupo na mga Marcos supporter. Diba? Kaya nga sila po ay na alarma makahabayan. Kasi alam nila kapag loyalista na ang mag-organize ito ng rally, malakihang rally talaga yung makahabayan. So dahil po nalaman nila na mga DDS supporter, na mga influencers po ng kabilang kampo, mga liporis po ni Sara at saka ni Digo makahabayan, siniraan kaagad. Advanced thinker makahabayan, advance silang nanira kagad. Anong ginawa si Ivan? Tabi po sa post ito ni Joey De Viber, yung BBM rally sa December 7 is a huge rally. May malaking budget ito. 1.5 billion pesos ang nai-earmark na to make this happen. Meron ng budget na 1.5 billion pesos makahabayan para lang daw sa rally na isasagawa this coming Saturday dyan sa Shrine. Parang bagong Pilipinas, servisyo fair pero palalabasin na mas movement. Bayad mga realista nila, no joke. The goal is to eclipse any organic support of BPISD and PRRD. Dutertistas must really start organizing better mass movement. Dadaanin talaga kayo ng kalaban sa pera.
Pira-pirahan daw makabayan. Mga kababayan kong mga loyalista, agree ba kayo sa sinabi ni Joy DeViver na bayaran daw yung mga rallistang pupunta susuporta sa SSYN this coming Saturday? Mga bayaran daw. Hey, alam mo natin yung mga loyalista, sila po lahat ay mga organic yan. Walang bayad-bayad dyan. Alam ho yan ang mga loyalista. At saka syempre, imbitado ang lahat. Mga kababayan ko, mga viewers ko, viewers po ni Sir Ivan, imbitado po lahat. Kung sinong may gustong pupunta this coming December 7, Saturday, dyan po sa SSYN, pupunta tayo, susuporta po natin po yung isinagawang rally ng mga loyalista, suportahan natin po ang administration ni PBBM and also si PBBM. Okay, so imbitado pong lahat. And also mga kababayan ko, kasi nga ito po mga gonggong na mga supporter ni Digong, sila po'y nagpalusot ngayon. Dahil nga failed ang kanilang isinagawa na rally for how many days mga kababayan, abay nagpalusot talaga eh. Dahil alam nila na nilangaw ang kanilang rally at alam nila po na malaking rally ang kanilang kakaharapin na makikita nila this coming December 7, Saturday sa SSYN, ang kanilang palusot mga kababayan, sabi nila, wala pang people power sa EDSA. Wala ba dang people power makabayan? Hindi dahil walang supporters ang mga Duterte. Wala pang people power kasi di pa naman nagtatawag si PRRD or even si Sara. Hindi ba daw yun people power makabayan? Diba? Hindi ba daw yun people power? Kung marami silang nauto sa time na yon, ang kanilang big event po makabayan, maraming nagpuntahan doon. Hindi kanila yon tatawagin na people power. Diba? Hindi ba nanawagan? Hindi ba nag-udyok itong si Sara at saka ito pong si Digong makabayan? Bungol ba tayo? Or bingi ba tayo makabayan? Gonggong talaga eh. Ginawa pa tayong uto-uto, no? Hindi naman tanga ang taong bayan, hindi naman tanga mga Marcos supporter, hindi po tanga ang mga loyalista asa yung mga pinklawan. Alam ho natin ang ginagawa nila mga kabayan ko, di ba? Nang uudyok sila, sila kasi ang nagbabakasakaling maraming taong pupunta sa kanilang isinagawa na people power doon sa EDSA mga kabayan. At dahil kukunti lang po, kakarampot lang kasi, ngayon nagpalusot sila, wala ba daw people power mga kabayan, di ba? Kaya siguro, sila ngayon ay nag-uudyok ng mga INC members o Iglesia ni Cristo members na sasama sa kanila na mag-rally makabayan kasi sila daw ay babalik. Malamang sa malamang, happy ngayon ang mga DDS supporter makabayan. Happy ngayon. We are very sure 1,000% dahil po sa ibinalita po ng saganang mamayan na programa doon po ni Nelson at saka ni yung si Jean Makabayan, si Jean yata siya, si Nelson at saka si Jean, dahil nga ibinalita nila na meron ng isinagawang hakbang ang INC, ang kapatiran, nagagawa daw ng rally, panawagan nila na hindi itutuloy ang impeachment case dito kay Sara Duterte. So happy sila mga kababayan ko. Bakit? Kasi nga oportunidad nila ito na sila po ay sasama sa INC. Pero be careful mga INC. Alam mo natin po yung pag-utak po ng mga DDS. Alam nila yan, kayo po ay gagamitin yan. Instead, na alam mo natin mababait po yung mga membro po ng INC. Alam mo natin yan, sila po ay mababait. Ang gagawin nila dyan ay prayer rally. Ang gagawin nila dyan ay panawagan lang na hindi po ituloy yung impeachment case si Sara Duterte. Pero ang problema dito, yan po ay sasakyan ng mga DDS at sa iba rin po ang kanilang isisigaw dyan makabayan, pababain nila si PBBM. We are very sure. Narinig na ho natin yan sa isinagawa nila na EDSA rally, people power sa SSYN for how many days makabayan. Diba narinig natin yan? So madadamay dito ang mga INC members. And also ang kanilang pong palusot makabayan dahil nga nag-fail po ang kanilang people power. Ang sabi nila, alam ni Bangag, mahirap magwagi ang EDSA kasi walang pera ang mga Duterte. Wala ba dang pera? Wala bang pera ang mga Duterte makabayan? I don't think so. Wala bang pera ang mga Duterte? Bilyon-bilyon nga eh. Galing nga sa drug money eh. daw ha. Diba? Hindi nga kaya pumirma si Digong ng bank waiver makabayan kasi nga doon makikita yung bilyon-bilyon pisong pera makabayan. Tapos ngayon sasabihin nila walang pera daw si Digong. Imposible. Palusot nila yan mga kabayan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo.
Kasi nga, nag-usap-usap yung tatlong stooges makabayan, yung mga gunggong ng mga vlogger, sila si Bismar at saka itong si Pambansang Loyal, si PL Makabayan, and also ito na pong si Badong. Kasi sila po ay bumalik doon po sa EDSA Shrine Makabayan. Sila po ay bumalik sa EDSA. Pero wala na po mga rallyista dumakabayan, wala na po, nag-ilisan na po, wala na po dumakabayan. Bakit sa Ivan? Kasi nga siguro nabahuan po sa kilikili ni Princess Maui Makabayan. Viral ang picture na yan ngayon. Timing na timing kasi. Ang baho kasi ng kilikili ni Princess Maui. Kasi siguro sila po yung nag-alisa makabayan. Kasi siguro unti-unti na po silang nalagasan po ng mga rallyista. Kasi nga ang mga pera na inaibabayad doon sa kanilang mga nahakot makabayan, pinorsinto kasi. 'Di ba? Kinuhaan kasi na tag 300 makabayan. Instead po, makukuha po ng mga nahakot nila mga rallyista 500 pesos each. Ang ibinigay doon makabayan is only 200 pesos lang po ang nakaabot doon sa mga hakot nilang rallyista. So yun po sila ay nagalit makabayan, biglang nangalisan kagad, hindi na po bumalik. Sino bang may ganang babalik dyan? Tingnan nyo makabayan ko, ang offer pala, ang agreement pala is 500 pesos for straight 3 days, tas doon ka pa matutulog makabayan. 500 lang? 500 pesos lang doon ka matutulog, 'di ba? Gunggong talaga mga corrupt talaga eh. Malaki siguro yung budget. Pero ang napunta doon saka na-receive po ng mga rallyista makabayan, kunti lang po. Kasi nga maraming kamay ang dinaanan. At bakit sila bumalik dyan sa EDSA mga kabayan? What do you think? At bakit bumalik dyan sila si Badong, itong si PL at saka itong si Bismar dyan sa EDSA na kahit wala na po mga rallyista doon mga kabayan? Bakit? Kasi nga sila po ay nakakabenepisyo sa mga rally. At saka example mga kabayan ko. Example dito lang sa channel po ni Bisdak Pilipinas. Tingnan nyo po, napapansin ba natin kapag hindi rally yung mga content ni Bisdak makabayan, hindi na po ganun kalaki ang kanyang views. Napansin ba natin yan? Mostly nas mga 30,000, 40,000, 50 or 60. Pero kapag rally mga kabayan ko, aabot ho yan ng 300,000, 400,000, 500,000 at saka ilang beses siya mag-vlog po sa isang araw mga kabayan. Isipin niyo yan. Si Bisdak, nakita ko yung during po sa rally, 3 times a day siya na 3 times a day or 3 times siya na mag-vlog makabayan. Pinuputol-putol niya 3 times. Yung 3 times po na kanyang upload, 300,000, 400,000. Kaya sila po ay nawiwili sa rally makabayan. Kasi dyan po sila makakuha po ng malalaki pong viewers. Kasi nga marami po silang nauto. 'Di ba? Marami silang nauto makabayan, yung mga OFW, yung mga taong wala diyan sa lugar na 'yan, at saka supporter po ng mga DDS. Ganon sila kalakas makabayan ko. So, kaya nga, 'di ba, lagi eager sila na mag-rally, gusto lang pupunta diyan sa EDSA kasi nga malaki ang kanilang mga views kapag rally makabayan. Di ba? Yan po'y panawagan po ng mga pro-admin ng mga vlogger na sana suportahan ho natin lahat ang mga pro-admin ng mga vlogger. Hindi tayo magpapatalo doon sa kabila makabayan. Ang mga pro-admin vlogger, kami po ay nag-a-amplify ng ating mga informations, mga totoong informations, ang mga totoong mga nangyayari. So sana, supportan ho natin. Kung meron kang makita na mga pro-admin or BBM vlogger or Marcos vlogger, dapat atin pong suportaan. So yun kasi ang ginawa po ng mga DDS makabayan. Kaya nga maraming nauto doon sa kabilang kampo. Kasi nga pinalalakas nila yung mga channel na mga vlogger nila. So sana yan rin po ang gagawin po sa mga pro-admin ng mga vlogger makabayan, okay? So tulong-tulong ho tayo. So anyways makabayan ko, ipakita ko sa inyo. Ito pong sinabi po ni Badong, talaga pong funny, very funny. I found it very funny makabayan. Talagang nakakatawa itong si Badong kasi sabi niya makabayan, nabigo ba daw ang mga pagkilos na EDSA sa EDSA dyan sa EDSA Shrine? Nabigo ba daw ang kanyang isinagawa po ng rally makabayan? Ito po ang kanyang palusot. Marami po nagsasabi, lalo na po yung mga hindi nakarating, mga hindi po nakarating sa EDSA, sabi na bigo, no? Yung mga kaganapan dyan sa EDSA Shrine, ang dami po maski po mga, siyempre lahat ng BBM vloggers and supporters, automatic yan. Correct. Lahat ng pagkilos natin bigo, di ba?
Pero ang masakit nito, miski yung mga kasama natin ng mga Duterte supporters, lalo na po yung mga hindi nakapunta, dinidistinguish ko po, no, yung mga hindi nakapunta na mga supporters, tingin nila bigo. Pero ito po ang katotohanan mula po sa experience namin. Wala po nagpunta rito na umuwing luhaan, no? Correct. Maraming nangyari. Kung ang sukatan po natin ng EDSA Shrine na pagkilos ay yung tinatawag nating napalayas ba si Marcos, bigo talaga, hindi naman talaga napalayas Ay, oo. Pero hindi po yan lang di ba? Marami pong nangyari sa EDSA na sa tingin natin it's either kinapulutan natin ng aral o talagang nagtagumpay ang mga supporters ni Pangulo Duterte. Unahan ko na. Sige. Okay. Dahil ako naman ang pinaka-oldest sa inyo. Okay, so sabi niya mga kabayan, sila po mismo nagsabi na wala dang DD supporter na putahan dyan sa SSY na umuwi na luhaan mga kabayan or bigo. Bakit naman sila mabibigo? Bakit naman sila maging luhaan mga kabayan? Di ba? Unang-una sila ay bayad. Sila po ay konontrata, so meron ng pera po na involve mga kabayan. Bakit pa sila maluhaan? 'Di ba? Lahat ng mga vloggers sila po ay nagkakapera mga kabayan kasi nga ang dami nilang views sa kanilang po mga live. Lahat ng live nila tinangkili po ng mga DD support ng mga kabayan. Kaya nga eager na eager sila na lagi pong magrarally. Siya na po nagsabi dito na hindi po bigo, hindi po luhaan yung lahat ng mga DD supporter na napuntahan dyan. 'Di ba? So ngayon, meron pong problema ang mga DDS ngayon kasi sila po ay nag-away-away mga kabayan. Ano nangyari sa Ivan? Di ba napapansin natin kapag DDS po mag-away-away tungkol talaga po sa pera mga kabayan? Alam niyo ba na involved dito ang pangalan po ni Senator Amy Marcos? Kasi daw si Senator Amy Marcos mga kabayan, siya daw ang funders, meron daw siyang binayaran na vlogger dyan sa EDSA Shrine mga kabayan or membro ng mga DDS supporter or vlogger ng DDS mga kabayan na involved ang pangalan ni Senator Amy Marcos. For more details, let's watch this. Mga kababayan, nandito po rin tayo sa EDSA. Kasama po natin sila Boss Badong, si BMR, si Sir Co-op. Ayan, ganun pa rin po ang sitwasyon dito. Wala na po sila doon sa lugar na yon. Wala na, lumipat na po sila dito sa harapan itong, MRT, sa sineradong pintuan. Nandito na po sila para hindi so nakahambalang yung maraming tubig o hindi po sila nakaharang sa mga dumadaan, labas-masok nitong mall. No? Okay. Bago po ang lahat, bago po magsimula ang aming talakayan, nila Kabadong at ni BMR, kasi nag-usap-usap kami, nagagawa kami ng reaksyon dito sa mga nangyayaring ganap dito sa EDSA Shrine. Eto, kaklaruhin ko po sa inyo, no? Mga kababayan, kaklaruhin ko lang po. Hindi po ako naghahanap ng away, no? Gusto po natin marami tayong kaibigan kasi DDS dapat paramihan tayo. Walang magkakalasan. Paramihan tayo, paramihin natin. Para sa pagsuporta kay BP Sara. Kasi ang hangarin niya, hangarin din natin. Pagkaparehas tayo ng hangarin para sa bansa, kailangan magparami tayo. Ngayon mga kababayan, kahapon, nag-live ako tungkol dito sa EDSA. Tapos, kalagitnaan niya tayo ng aking live, biglang dumating itong si Tropang OFW at maraming sinabi sa akin about kay Sir Placido. Sir, ito, sasagutin ko po o kaklaruhin ko po yung mga sinabi ni Tropang OFW na di umano ikaw nabayaran ni Senator Amy, hindi ako naniniwala doon. At yung sinasabi niya na ikaw daw naging leader ng KBL, mas lalong wala ako alam doon. No? Pero ngayon, nandito po si Tropang OFW, sir. Tawag dito, Sir Placido, nandito po siya. Sinabi ko, huy, saan daw galing yung source mo? Ba't mo nasabi na bayaran di umano si Placido ni Amy? Sabi niya, wala ako sinabi.
tinanggi. Tinanggi ni OFW, ni tropang OFW. Tinanggi. Ayan. Sinabi mo, sabi ko, alam ko eh. Ako narinig ko, sinabi niya eh. Oh, siya po, sinabi mo. Wala akong sinabi. Ang sinabi ko lang, ang sinabi niya lang daw ni tropang OFW ay espiya. Oh, parang gano'n. Espiya ni Jaime. Mamadalaw, hindi ko alam yan. O, di ba? Palusot sila ngayon makabayan. Palusot talaga eh. Kasi nga sila po ay na-booking at sa ngayon po ay nag-viral makabayan. Involved ang pangalan ni Senator Amy Marcos sa mga rallyista doon sa SSY makabayan. May mga binayaran daw. May mga binayaran daw ng mga supporter, supporter itong si Senator Amy Marcos. So nang dahil nadulas itong si tropang OFW makabayan, ngayon naglinisan sila. Nagpalusot sila makabayan o baka siguro narinig po ni Senator Amy Marcos na na-involve ng kanyang pangalan at saka yan po ay dapat sikreto makabayan. Pinitik siguro ng grupo ni Senator Amy Marcos. So ngayon, puro sila deny makabayan. What do you think? Parang nakakaduda makabayan, no? Kasi nga, di ba, sa mga inasta ngayon ni Senator Amy Marcos na lagi siyang against dito kay PBBM, kahit na binakbakan na si PBBM ng mga paninira ng kabilang kampo ng kanyang BFF na si Sara Duterte, okay lang sa kanya makabayan. Di ba? Umiiwas siya, ayaw niya daw ng gulo, pero dito siya laging pumapanig kay Sara Duterte. Baka sila po ay magkasintahan makabayan. Joke lang. Di ba? Yan kasi narinig ko eh. Hindi kaya magkasintahan sila. Di ba? Bakit gano'n na lang no? Ka-close itong si Senator Amy Marcos kay Sara Duterte makabayan? Ibinigpalit pa niya ang kanyang pamilya, ang kanyang totoong pamilya na sila si PBBM, ang mga Marcos, over dito sa mga Duterte makabayan. Talagang nahiwagaan si Sir Ivan eh. At saka dito po dito po sa issue na na-involve yung pangalan po ni Senator Amy Marcos, mukhang yatang totoo eh. Pero ay kung isipin totoo, baka lang. Di ba? Involved ang pangalan ni Senator Amy Marcos. So dito po again po dito sa mga membro po ng INC, alam ko na siyempre hindi kayo makakahindi na kapag matuloy na inyong rally at saka yung magsasabi niyan yung mga sa inyong taas na po sa pagkalahatan, sila na po magsabi, nagagawa kayo ng rally. Alam ko po hindi kayo makakahindi. Pero take note, isipin niyo po makahabayan, isipin niyo po na kayo po ay gagamitin ng mga DDS vlogger. So tingnan nyo kung gaano kasaya ngayon ito pong si KPL kasi nga alam nila na kayo po ay mag-merge. Kayo po ay gagamitin po nila makabayan. Ito po ang kanyang pahayag. Ibabalita ko lang sa inyo ang gagawing rally ng mga kaibigan, mga kapatiran natin ng mga Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Nakakatuwa lang ho eh. No, ito na ho kasi yung inihintay nating lahat na sana isang araw samahan tayo ng ating mga kapatiran, ng ating mga kapatid, membro ng Iglesia ni Cristo. At ito na nga mga kababayan, natupad na po. O, di ba? Happy makabayan. Kasi nga advantage nila yan eh. Advantage yan kasi ng mga DDS na mga supporter, DDS na mga vlogger makabayan. Alam nyo ba, ang isinagawa dito na rally sa SSR makabayan ng mga DDS, dalawa kasi yun. Dalawa ang gusto nilang mangyari ng makabayan. Pero puro fail. Una, people power makabayan. And second, mapipilitan nila or pipilitin nilang gagawa ng martial law si PBBM. Yun po ang kanilang plano, actually dalawa. Gusto nila magkaroon dito ng people power and next gusto nilang maudyukan si PBBM na gagawa po ng martial law. Kita nito sa taong bayan na nasa dugo na ng mga Marcos ang martial law makabayan. Katulad po yan sa nangyari doon sa South Korea. Diba the other day makabayan, that is last Tuesday before midnight, diba nag-declare po ng martial law ang presidente ng South Korea makabayan? Kasi nga ito po ay dahil sa politika. Hindi na kasi makontrol ng South Korean government makabayan yung isinagawa po na rally, panggugulo ng mga oposisyon doon po sa kanilang lugar makabayan. Kaya napilitan ang South Korean government na sila po ay declare ng martial law. Ito po ang balita makabayan. Buong mundo ang nagulat matapos magdeklara ng emergency martial law ang presidente ng South Korea bago maghating gabi. Ngunit ang mga kaganapan na yan, hindi pa nagtatapos dyan.
Inabandona na ni South Korean President Yoon Suk-yeol ang kanyang pagpapatupad ng martial law 6 na oras matapos niya itong i-anunsyo. Sinabi ni Yoon ang desisyon bago mag alas 11 ng gabi nitong Martes. Mabilis na pinabarikadahan ng martial law commander ang paligid ng National Assembly Parliament. Ipinagbawal din nila ang anumang political activities sa National Assembly. Labis na ikinagulat ng mga residente ang hindi inaasahang anunsyo. Kaya naman agad silang tumungo sa lugar para magprotesta at ipakita ang hindi nila pagsuporta sa desisyon. Kasabay niyan ay nagmadali ring pumunta ang ilang mga miyembro ng opposition party para magsagawa ng pagpupulong hinggil sa issue. Sa video, makikita ang ilan na nag-over the bakod para lang makapasok sa loob ng gusali. Nagkaroon din ng girian sa pagitan ng mga militar at ilang sibilyan, pati na rin ang parliamentary members. At tiniyak ng Department of Foreign Affairs na nasa maayos na kalagayan ang lahat ng overseas Filipino workers na nasa bansang South Korea, kasunod na naganap na pagdeklara at pagbawi ng batas militar sa naturang bansa. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, well-informed ang bawat Pilipinong naroon sa kalagayang politika ng SOCOR, kaya alam ng ating mga kababayan ang mga dapat gawin sakaling mas uminit pa ang sitwasyon sa lugar. Tinatayang nasa 78,000 Filipino migrant workers, kapwa documented and undocumented, kabilang na ilang mga household workers ang mga nananatili sa SOCOR. Tiniyak naman ng ahensya na nanatili maganda ang relasyon ng Pilipinas at bansang South Korea. Samantala, wala pa ring travel ban na inisyu ang Pilipinas sa nasabing bansa. Yan ang kanilang goal. Yan po ang kalang target mga kabayan na gusto lang mangyari nung time po sila po ay nagrally dyan po sa SSY for how many days mga kabayan. Pero hindi naman po tanga, hindi naman po bobo ang ating presidenteng si PBBM. Alam niya ang kanyang ginagawa mga kabayan. Napaka-smart po ni PBBM. Kaya nga binigyan niya lang po ng maximum tolerance mga kabayan yung mga rallyista. Kahit doon po sa rally sa May Minjola, kahit meron ng binugbog doon na pulis mga kabayan, di ba binigyan pa rin po ng maximum tolerance ni PBBM kasi ayaw niyang mag-declare po ng martial law mga kabayan. At yan po ang gustong mangyari ng DDS supporter. Sila ay nag-failed. Wala pong people power na nangyari, wala rin pong nangyaring martial law mga kabayan. Ganun po ka-smart ang ating presidente. Okay? So before tayo pumunta doon sa ibang topic mga kabayan na napakainit, siyempre, good news muna tayo. For more details, let's watch this. Patuloy na sinisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wakasan ng katiwalian sa pamahalaan. Sa katunayan, may ilan ang isinabatas upang masawata ito. The war against corruption is far from over. Habang hindi pa tuluyang natutuldukan ang problema sa katiwalian, puspusan ang ginagawang hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para labanan ang korupsyon. Sa ika-5 State Conference ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC Implementation and Review, ipinanawagan ng punong ehekutibo ang paglilingkod ng may integridad na siyang isinusulong ng bagong Pilipinas. We must shift away from merely enforcing compliance with laws, rules, and regulations to steering our people towards the practice of integrity in their daily lives. Integrity that is rooted in katapatan, malasakit, pakikipagkapwa, and bayanihan. These need to be reinforced and sustained. Upang makapagtatag ng gobyernong tapat at may pananagutan sa taong bayan, isinabatas ni Pangulong Marcos ang New Government Act. Ito ay ang paggamit ng electronic system sa bidding o pagbili ng produkto at serbisyo ng pamahalaan. This shall be used by procuring entities, suppliers, manufacturers, distributors, contractors, consultants, and service providers to further increase efficiency, improve compliance, minimize the risk of corruption, reduce paper usage, and create a more detailed audit trail. Pinaigting din ang Electronic Freedom of Information Platform na nagsusulong sa transparency. Gamit ang e-platform, inilalathala ang detalye ng proyekto at programang ipinatutupad ng gobyerno habang nagkakaroon naman ng pagkakataon ang taong bayan na makita ang mga impormasyong nararapat nilang malaman. Pero hindi rito natatapos ang mga inisyatiba ng Administrasyong Marcos.
Kanina, muling iginiit ng Pilipinas ang commitment sa UNCAC na labanan ang katiwalian sa pamamagitan ng isang manifesto. Nakasentro ito sa integrity, transparency at accountability na layong tuparin, bumuo at paghusayin pa ang mga pulisiya at hakbang para puksain ang korupsyon. We continue to collaborate on the international front, emphasizing the importance of global partnerships in combating corruption. By learning from and working with other nations, we strengthen our anti-corruption mechanisms while reaffirming our place as a proactive member of the global community. Together, these interconnected efforts form a united approach to fostering a government that is efficient, accountable, and reflective of a nation committed to placing honor and integrity over self-interest. Bilang bansang vulnerable sa climate change, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagaan ng Fund for Responding to Loss and Damage sa pagtugon sa epekto nito at sa mga sakunang tumatama sa ating bansa. Sa courtesy call ng mga miyembro ng FRLD kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon, ideyag ni Pangulong Marcos ang pagsisikap ng pamahalaan na makapagtatag ng tanggapan ng FRLD dito sa bansa. Malagaan niya ang adhikain ng Loss and Damage Fund na makatutulong sa pagtugon sa mga nasirang mga infrastruktura, agrikultura at mga nawalang buhay na dulot ng mga bagyo, lindol at iba pang kalamidad. Matatanda ang 6 na magkakasunod na bagyo ang pumasok sa bansa nitong Oktubre at Nobyembre. Kaya't may tuturing aniyang urgent ang tungkulin ng FRLD. Kasabay diyan, puspusa naman ang akbang ng pamahalaan para pangalagaan ang kaligtasan o ang kalikasan at mapigilan ang banta ng climate change. Ngayong 2024, lolobos sa 457 bilyong piso ang inilaang pondo para sa climate change related programs, activities at projects. Ipinamahagi ng pamahalaan sa mga magsasaka ang mahigit 11,000 na Certificate of Condonation sa lalawigan ng Quezon. Labis ang pasasalamat ng mga magsasaka sa inisyatibong ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Napaiyak dahil sa saya ang mga magsasaka at kanilang kaanak ng opisyal na pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng e-title at Certificate of Condonation with Release of Mortgage sa mga agrarian reform beneficiaries sa Quezon nitong ika-29 ng Nobyembre. Alinsunod sa RA 11953 o New Agrarian Emancipation Act, layong maalis ang pagkakautak o mortgage obligations ng mga magsasaka. Para sa isang beneficiaryo, malaking biyaya ang programa na makakatulong aniya sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Sobrang laking tulong po at pinagkaloob niyo po to sa amin. Sobrang saya po and thank you kay Lord po kasi nagkameron po tayo ng presidente na mapagmahal po sa ating bansa. Lalo-lalo po dito sa ating kung nangyayaring maraming kalamidad. Tuloy-tuloy pa rin po yung pagsuporta at pagtulong po niya. Napaabot naman ng pasasalamat ang pamahalaang lalawigan sa ibinigay na tulong at pagtupad ni Pangulong Marcos sa pangako nito para sa mga magsasaka. Yung pangarap nila na finally magkaroon po sila ng sariling lupa sa pamamagitan po ng pagbibigay po ninyo ng pagpapahalaga sa batas na inyo pong isinulong na mapirmahan ang New Agrarian Emancipation Act. Ito po talaga ay nagpupunyagi ang mga taga-Quezon. I think sa buong Pilipinas po, unang-una ang Quezon na nagpunyagi dito sa benepisyo na inyo pong ibinigay. Ang paggawad ng e-title sa Certificate of Condonation sa tulungan NAR ay bahagi ng atikain ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng kaginhawahan sa utang at kanilang mortgage obligations ang mga magsasaka at kanilang mga pamilya. Okay, kung nagustuhan natin ang ating Good News Makabayan, please give a like naman po. At saka kung hindi man kalibasan sa inyo, please i-share ho natin ang ating mga vlogs Makabayan. Again, thank you so much. So before na mapapatuloy po sa ating next topic Makabayan, isarma natin.
Nandyan po si Corazon Vial. Hi to Lourdes Rivera. May Domingo. Nandyan rin po si Vansiang James. Hi to Joseph Rabanes, Mirna Mercines. Hi to Ariel Barrieso na nandyan sa Kawayan City, Isabela, Cagayan Valley. Hi to Reds Inside, Erlinda Uyama. I-shoutout natin si Daldet Pasamonte, Thesis Stein, Estrella Centino, Estel Salviejo, Leonardo Manansala, and hi to Sarah Brightman Vlog. Okay, so mga kababayan ko, alam niyo ba kung bakit nagpanik ngayon at saka naalarma ang mga DDS? Tungkol dito po sa pag-file ng dalawang grupo na impeachment case dito kay Sara Duterte. Alam niyo ba kung bakit sila nagpanik? At bakit rin kinull out nila, kaya nga inengganyo nila yung INC na sasama sa kanilang rally mga kababayan? Bakit sa Ivan? Kasi kapag si Sara Duterte ay ma-impeach mga kababayan, hindi na ho siya makakatakbo ng anumang posisyon dyan sa ating gobyerno. Hindi na po mga kababayan. Bawal na pong tumakbo itong si Sara Duterte. Kahit anong posisyon dyan sa gobyerno natin. Yan po ang mangyayari sa kanya mga kababayan. Kaya nga sila nagpanik ngayon kasi nga kapag mag-prosper, kapag magtagumpay o mag-success ang sinagawang impeachment case dito kay Sara Duterte, naku, lagot, wala na pong Sara Duterte sa year 2028 mga kababayan. So ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abby. For more details, let's watch this. Ito po kasi ang pwedeng mangyari. Kung sakali ma-impeach talaga, matanggal si Sara Duterte, Vice President, dito sa kasong kinakaharap niya, hindi na po siya pwedeng makabalik sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Ganun pong katindi yung impeachment. Hindi biro yan. Okay? Inuulit ko, ito, ang para maniwala kayo, si Congressman Presi Sindanya, siya yung sponsor, siya yung nag-endorse ng impeachment complaint ng 17 signatory, 17 mga organization. Ito, pakinggan nyo ang kanya sinasabi tungkol dyan sa isyong ito. Mahalaga po ito dahil yung para alam nyo ano ang mga ground, hindi lang yung ground, kung hindi yung mga magiging kahinatngan ng nai-impeach katulad ng Vice President. Any position Ito yung tanong sa kanya. Government o depende pa yun sa magiging desisyon ng Senate kung sakali? Ayan, Na-impeach siya, na-convict siya dito sa ating grounds, perpetually disqualified na si Sara Duterte. So, hindi na siya maaaring tumakbo sa kahit anong posisyon, hindi na siya pwede mag-hold ng any elective public office. And since pag nagsimula na yung impeachment process, of course required na si VP Sara to attend the hearings. Hindi na siya pwedeng tumanggi. Ganun po ba yun? Yun ang maganda sa isang impeachment proceeding. Kung yung sa ibang mga proseso, iniikutan lamang tayo ni VP Sara, dito sa impeachment proceedings, compelled siya na umattend. Oo, pero obligado. Linawin lang po natin para maintindihan po Obligado na humarap pagka may hearing na. Okay? ng lahat. Throughout itong impeachment proceedings, kung sakaling na mapunta nga talaga po doon, ay VP pa rin siya until ma-convict siya. Diba? Hindi agad na ma-out siya. Siyempre, yun naman talaga. So, yun po yung sinasabi dito ni Congressman Sindanya. Ayun po yung nag-sponsor Okay? Parang pag nagkaroon na po ng hearing sa Committee on Justice at kung makarating ito sa Senado, abay obligado na siyang humarap. Hindi na siya pwedeng magdahilan kung ano-ano. At inuulit natin kasi baka yung iba hindi alam. Yun nga po, actually alam ko yan, pero pinarinig ko na sa inyo, yung congressman na nagsabi na sa oras na ma-impeach, matanggal si Sara, siya po ay ban na, bawal na maghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Yun po yung epekto ng impeachment. Okay? Kaya nga, may mga gulta, nabanggit na doon sa aking isang video, na kapag ka talagang gusto ni Sara ay magmalasakit at meron siyang pagmamalasakit sa bayan, ang pinakamaganda dyan, resign siya. Kasi pag nag-resign siya, pwede pa siyang tumakbo sa mga public office sa susunod na mga eleksyon. Kasi nag-resign siya ngayon as Vice President. Naiwasan yung impeachment, naiwasan yung pagpapatalsik. Kasi pag ikaw ay napatalsik, na-impeach siya sa tamang prosesong yan, ng impeachment, ban ka automatic. Hindi ka na pwedeng tumakbo sa any public office. Yan ang mabigat. Ayan ang kaparusahan. Hindi biro. Although political, legal, technical, kaya nga po kaabang-abang ito.
Well, ang sabi nila akala ko ba ayaw ni Pangulong Marcos? Yung kay Pangulong Marcos po kasi idea lang niya o opinion lang. Hindi lang kasi niliwanag nung nagpaputok ng balitang yan Pinalabas nila na ayaw ng Pangulo. Hindi. Ang kay Pangulong ayaw ng Pangulo pero kanyang sariling opinion yun. Hindi niya pinakialaman, pinanghihimasukan ang trabaho ng Kongreso at Senado. Kasi alam niya ni Pangulong Marcos. Kaya nga pinaliwanag ko ng isang araw Di ba? Yung kanya opinion lang. Hindi niya totally inutusan o sinabihan ng mga sa congressman, huwag ninyong i-impeach. Hindi. Kasi panghihimasok yun sa kapangyarihan ng Kongreso. Alam ni Pangulong Marcos yan dahil dati siyang congressman ng Ilocos at dati rin siyang senador. Ang kanyang opinion lang. Sayang daw ang oras, sayang ang panahon. Pero wala tayong magagawa. Civil society ang nagreklamo. Magdalo Group, Simbahang Katoliko, mga kaparian, akbayan at iba pa. Hindi biro yung ngayon lang nangyari. 17 ang signatory. 17 ang complainant na organisasyon. Ay grabe yan. At doon sa 6 na mga ground for impeachment, isa lang ang hindi sinali kasi wala pa naman issue doon, yung treason, pagtaksil sa bayan, wala pa yon. Pero yung lahat ng mga mahalaga tulad ng betrayal of public trust, graft in corruption, bribery at iba pa, criminal cases, ayun, pasok na pasok po yan. Actually, kung yung mga ground na yan, yung kasong yan, kung ito lang ititingnan ng mga senador at congressman na talagang walang kulay politika, walang kampihan, magiging neutral talaga sila. Talagang impeach si Sara. Tanggal talaga si Sara. Maniwala kayo. Pero pag hinaluan ito na nagbulag-bulagan sa ebidensya, dahil nang ibabaw sa kanila ang kampihan, utang na loob, baliwala yung kaso niyan. Baliwala yung ebidensyang yan. Iyan ang malungkot. Pero sa mga pangkaraniwang mamamayan, nakadinig, nakakita, anong klaseng pagkatao ni Sara Duterte, anong klase siyang magsalita, ano yung body language niya, ano ang mga lingwahe niya, ano ang kanyang mga aksyon, talagang pasok na pasok po yung betrayal of public trust. Lalo na sa budget. Kaya mga gunita, di ba, ine-expose na ni Undersecretary Mercado, sinuhulan sila, 50,000 a month. Doon sa DepEd ng Secretary. O di ba? Yung hindi malinaw kung saan nagamit ang 612.5 million confidential at intelligence fund. Yan ang betrayal of public trust kasi pera ng bayan dapat na ipapaliwanag. Wala nang tiwala ang taong bayan. Mabigat yun. At yung mga criminal cases na nakapile at kung ano-ano pa. So, again, unulit ko, kung ang ating mga congressman at senador ay titingin talaga sa ebidensyang ito, iwasan ang utang na loob, kampihan, at kung ano-ano pang mga dahilan na personal, swak si Sara. Laglag talaga dito. Sa akin pong opinion. Mai-impeach talaga siya. Kung magiging sarado lang ang kaisipan ng mga mambabatas natin, both Congress and Senate, sa issue ng mga personal na pagkakaibigan at partido, swak talaga. Pero, kapag binaliwala ng mga congressman at senador ang ebidensya dahil ang kailan tingin may utang na loob sila, kaibigan, ganito, bababaliwala yan. Matatalo ang mga complainant. Matatalo ang civil society. Sa Kongreso, pwede pang makalusot ito. Kasi majority ng mga congressman ay galit na rin sa mga Duterte at kay Sara dahil sa kanya mga ginawa doon sa hearing. Pero sa Senado ay lutang na lutang. Yung iba dyan na talagang baka hindi sa ebidensya tumingin. Baka sa political issue nakatutok sila at utang na loob. Iyan ang mabigat. Mababaliwala. So kaabang-abang. Araw-araw abangan natin. Araw-araw. So inulit ko para sa huling mga nakapanood. Mabigat ang impeachment sa isang impeachable official. Pag na-impeach ka, natanggal ka, hindi ka na makakabalik sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Ganun po ang kaparusahan nun. At mataas ang kumpiyansa at moral ng mga complainant ng 17 signatory ng mga civil society dahil matibay na matibay. Just imagine, 6 na mga ground sa impeachment under 1987 Constitution, 5 ang kanilang ginamit. Isa lang ang hindi. Ang tindi na.
Okay, so i-shoutout na po natin si Delbert Pagdilaw from Southern California. Nandiyan rin po si Shane Sibal from Laguna. Nida Grace Dingkong from Caluya, Antique. Nandiyan rin po si Pink Lover, Evelyn Garcia, June Nacario, Nida Sanga from Vancouver, Canada. Josephine Gallego, Jess Subton from Calamba, Laguna. Ninita Floro, Haitso Ilocana Cana from Orlando, Florida. Nandiyan rin po si Joyful Pinay, Tink Abel, John Wig, Angelita Holsanger. I-shoutout natin si Aurora Mercado and family na Magaldan, Pangasinan, and Hatso Erpelo Mark. Okay, so mga kahabahan ko, handang-handa na po ang mga loyalista para po sa isagawang rally this coming Saturday, December 7, dyan sa EDSA Shrine, mga kabayan. At saka ipagkilala ko sa inyo, sila po yung sinasabi ko na one movement, mga kabayan. For more details, let's watch this. Ito, tama na mga dutae. Oras na para tumiklop kayo. Kayo mga didisyet, gumising kayo, baka babangungutin kayo ng diretsyo, hindi na kayo magising. Alam niyo ba ibig sabihin ng pangarap sa pinangako? Napakalayo, di ba? Pangarap nga eh. Iba yung pangako. Labo ba na makamit? Dahil sa ano nga? Isa pa yan si Robert Sales. Kaibigan ko yan. Ha? So Robert Sales, pinapangalanan na kasi nung mapapanood mo to. Iba yung pangako sa pangarap. Yung lagi mo inaano sa akin eh, nabudol. Paano kayo nabudol? Kayong budol. Tuloy-tuloy na yan. Mga dutae ang nabudol dyan eh. Kayo mga dutae ang nabudol eh. Hindi kami. Hindi si PBBM. Kayo lang, bubo lang kayo. Wala kayong ano. Ikaw naging assistant ka ng attorney, wala mo, hindi mo alam yung pangako sa pinangarap. O, isipin mo nga yun. Eh, mas may pinag-aralan pa kayo sa akin, pero iba yung pangako sa pinangarap. Nanay, anong masabi mo doon na pinaputok ngayon na sa Sokmid o yung mga vloggers na sa kabila na sa panahon lang daw po ni PBBM yung Pogo? Tanong ni PBBM? Oo, Ano yung bobo? nagkaroon na ng problema sa Bobo Pogo. lang sila? Sa panahon nga ni PBBM, natiklo lahat eh. Kung di pa si PBBM na naging pangulo natin, malalaman balat, bubulgar balat yan? Hindi, di ba? Dahil kay PBBM, kaya lumabas lahat, lumantad lahat ng mga katarantaduan ng mga Duterte. Kung paano binalahura ang bansa natin. Iba yung suswing. Kaya naman sasabi ko, tama na mga dutae. Oras na para tumiklop kayo. Kayo mga didisyet, gumising kayo, baka babangungutin kayo ng diretsyo, hindi na kayo magising. Gumising kayo. Babangungutin kayo ng diretsyo niyan, hindi na kayo magigising. Kayo rin. Baka bukas, hindi na kayo magising, oh. Magsisi na kayo, oy. Mahalin nyo ang ating bansa at ang inyong pamilya, ang inyong mga anak. Magkaisa na tayo. Dami pa ng didisyet na nanonood, oh. Nay, ano masabi nyo doon dito sa Pilipinas, dumadami na yung mga minors na mga Chinese national? Ayun na nga. Alam mo nangyari yan? Doon sa Davao, yung mga fake na ano nila, mga birth certificate, passport, sa Davao lang tagawa yun eh. Anong maging Pero komento mo ngayon, doon, Nay? unti-unti naman sila Anong komento mo doon sa ngayon po sa panahon natin bilang alam natin bilang isang Pilipino, pinoprotektahan natin yung kalikasan. Dumadami po nung last administration, dumami po yung record ng mga national like Chinese national na mga minors o nagmimina sa bansa natin. Paano nga ang presidente natin noon, mukhang pera? Again si Sir Rep, bakit sa bola ang daming nirep? Di ba siya galit kay sa bola? Protector ng mga ano yan eh. Protector ng mga droga yan eh. Tae. Protector ng kriminal, kagaya ni Kibuloy. International criminal, pinoprotektahan nila. Gawain ba na isang matinong tao yun? Isang matinong mamamayan? Hindi eh. Mga ano eh, hindi naman to. Nagpapastur-pasturan, pastor sa kademonyuhan. Nay, ano naman masabi niyo po na nagtatago na ngayon si Rocky? Ayan si Rocky, oh. Sayaw pa mo, Rocky! Kembot pa mo, Rocky! Malapit ka na rin. Lumabas ka na yan sa pinagtataguan mo. Kung wala talagang kasalanan, ba't nagtatago? Lalo kang mabubundat. Kung wala kang kasalanan, ba't ka nagtatago? Bigay mo nang hinihingi ng kwadko mo, tapos na. Mapatunayan mo sarili mo, tapos na. O hindi, nagtatago ka eh. Correct.
Gaya yan sila ba to ayaw marap sa Quadcom. Kasi takot sila eh. Dahil may tinatago. Sinitensyahan niya yung sarili niya. Kung wala silang tinatago, matapang silang harap sa Quadcom, di ba? Kasi yung Quadcom, hindi sila sasantuhin, di gaya sa Senado eh. Mga kalyado ni Duterte dun. Hindi sila matapang dun. Kaya nga, kung sino pang babae, siya pa nagtanggol. Siya pa nag-imbestiga talaga, nagtanong na walang tao. Boboto ka namin. Ano masabi ito na ba? Sigaw pa si Robin ata dun eh. Si Robin wala naman yun. Nabudol din tayo ni Robin. Ay, hindi ko binoto yan! Ano nakita ni Robin? Ang alam namin, unity. Kaya kami, binoto. Ay, niniwala ba kayo? 32 million yung bumoto. Hindi nga raw siya endorso ni BBM, sabi niya. Ang tanong, yung 31 million doon, kay PPBM, yung 1 million kay Sara Ella. Kaya naging 32 million. Yun ang eksakto nun. Hindi nga raw siya yung Kanila ngayon, botohan. O, di ba ka, 1 million na lang. Wala ka na, Padilla, kayo, Bongo, Bato. 32 million bumoto sa akin, sa mga Pilipino. Ang 31 doon kay PBBM. Si Pimentel, si Yung 1 million sa isa. Wala na yung mga... Yung mga lineup. Line-up ng Dutae lang, allies. Saka pro-China. Ang ginagawa nilang bobo yung mga Pilipino. Tama man eh. Sila lang ang bobo, tayo hindi. Diba? Kayo lang mga DDS ang bobo, hindi kami. Nay, may nag-comment dito. Ano masabi mo? May bago na silang tawag sa inyo, mga kabangag na daw po. Bangag kami sa pagiging loyalista. Ang Pangulo, bangag sa pagtatrabaho. Yes! Adik sa paggawa ng kabutihan sa ating sa kanyang trabaho kung paano niya paunlarin ang Pilipinas. Correct. Kaya tama lang yun, bangag adik ang Pangulo. Nay, Bangag sa trabaho, bangag kung paano niya gagawin ang nahihilo na yun sa kaiikot sa Pilipinas para mapaunlad lang ang ating ekonomiya. Kayo, bangag kayo, saan? Sa pagkamal ng pera. Nay, anong masabi mo doon yung mga supporters nila patuloy na nag-iingay sa social media na panay-panira na sinasabing mga drug addict daw po ang mga supporter ni PBBM. Magaling sila maghusga. Anong masabi nyo doon na hindi naman sila doktor o examiner para makapagsabi doon? Yung mga sinasabi nila, sa kanila naman bumabalandre. Kasi tayo mga proud government, alam natin ang katotohanan. Kaya magsabi na silang gusto nila ng ganyan, nasa kanila yun. Kumbaga binabato lang nila sa Ay na nga, binabato lang nila sa Diyos nila. Sa amo nila. Ni si Pugita. Hindi na pusit yan. Si Pugita yan. Nasaramaw. Tignan mo, nag-aasik siya ngayon ng tinta niyang itim. Pagkalangsa-langsa, di ba? Ang Pugita ganun eh. Di ba? Kaya Pugita tawag ko yan, hindi pusit. Kasi pusit, maliit yun eh. Kung masasabi yun yung nakasuot siya ng all black, tapos may crown po siya. Kaya nga, wala na sa katinuan eh. Pumunta ka na lang sa mental. Pumunta sa Baclaran, sisintin ng kandila, nagpakain sa mga street. Hindi yung mga bodyguard niya, hindi pakainin. Kahit kakunti niya lahat yung bili niya sa mga bodyguard niya, kulang pa eh. Kaya kayo mga didishit. Gising! Gising kayo. Kawawa ang inyong mga anak-anak. Kayo mga matatanda, kawawa ang mga apo-apo ninyo. Mahalin ninyo ang ating bansa, ang inyong pamilya. Yun lang masasabi ko sa totoo lang. Kaya tigil ninyo ang pambabatik sa Pangulo, ang pagsasalita ng below the belt at hindi na tama. Dapat sa inyo makasuhan. How I wish talagang makasuhan kayo. Sana ang DOJ at saka NBI, DILG, kumilos na. Bigyan na ng aral itong mga taong to. Hindi na tama. Sobrang tama na. yung mga Pagbabalawra sa ating Pangulo. yung mga vlogger na ganun magsalita. Kahit yung mga vlogger na yan, Silang bayaran. mayroon nga, di ba, may lumabas na nga na si Baduy, may kausap. Yung mga trolls nila, kaya yun lang. Dapat sa tingin mo na dapat bang kasuhan ang mga vlogger ng mga DDS na grabe magsalita? Lahat sila, dapat lang. Hindi ba inaano na ni General Torre yan? General Torre. Last lang po sa amin, sa inyo po kay Maharlika. Yung maharlika na yan? Swe! Sayang, pa-picture-picture pa ako sa'yo noon. Nung counting. Kala ko talagang suportado ka. Kayong pala may sariling agenda. Yung pinagbigyan, Pinagbigyan. Hindi ka na pagbigyan.
Ayun, bumuka na ng bumuka. Asan ka na ngayon? Nananahimik na yata kayo ngayon Lumabas na kayo. Pumunta ka dito sa Maynila, sa Pilipinas. Idulo ng buko, wala na. Nay, batiin mo muna yung mga kaloyalista nyo po na nanonood ngayon. Mga kaloyalista, laban lang tayo, laban. Pagpatuloy natin to, paglaban at protektahan natin ang ating Pangulo, ang ating bansa. Para sa mga didisyat na to. Sobra na Tayo alam natin ang katotohanan. Ano man ang sabihin nila. Kaya naibulalas ko na yung galit ko sa kanila kasi sa Facebook di ako makaganti. Sa mga kakamping na yan. Nanay, sino daw ang the best president muna daw? Walang iba kundi ang Marcos. Ako lang kasi PBBM lang. Walang iba. Nay, mensahe nyo daw po sa mga kakamping. Ang kakamping, saludo rin ako sa inyo. Okay naman salud. Okay kayo. Okay, so kasama rin po natin si Boboy Elmido Costin Sadugyo. Nandiyan rin po si Nonsky Pasamonte, Gorgunya Angala from Hong Kong, Haitsu Mergay Secretaria, Merna Borromeo, Janet Narvaez, Ana Aurelia Napalit Gabisay. Nandiyan rin po si Ivy Alfonso, Elsa Sabuco Hieronimo Senggian, Annabel Hoson, Lionel Desiderio. Kasama rin po natin si Marina Coloma, Robin Basinga Salindong, Apple Nash, Aida Lopez Insuan, Lynn Cruz, Evelyn Garcia from Baguio City, Elsa Yara Sodario, Alicia Leak, and hi to Elsa Hoffman. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng panibagong araw. Alam ko pong binabantayan mo ako buong gabi. Panginoon, ang buong buhay ko po ngayon ay puno ng pag-asa. Alam ko pong hindi mo ako iiwan at patuloy mo akong sasamahan at gagabayan. Kapag nakatagpo po ako ng mga problema at kapag nakakaramdam ako ng panghihina ngayon, mangyaring tulungan mo po akong malampasan ang mga hadlang. Naniniwala ako sa iyong plano. Alam ko po, Panginoon, na magiging mas mabuti ang araw na ito dahil nagbabago ang lahat kapag ikaw ay aking kasama. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some